Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkakaloob mo po sa bawat isa. Every gising is a blessing. At ang araw na ito, Panginoon, ay isang napakalaking biyaya mula sa iyo. Tayo po ay lumapit sa presensya ng Banal na Espiritu. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan upang sa ganon maging malinis ang ating puso sa pagtanggap sa mensahe ng mabuting balita sa araw na ito. Ama sa langit, sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Hesukristo, at sa kapuspusan ng iyong Banal na Espiritu, humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kahinaan, mga kasalanan na gawa sa nakalipas na oras. Patawarin mo po ako, lumalapit ako sa iyo na may kababaang loob at nananalig ako sa iyong pagpapatawad. Nawa, Panginoon, sa mga oras pong ito, ako po'y naniniklufod sa iyo, na gamitin mo lamang ako bilang instrumento, daluyan, na yung mensahe na kung saan, kahit ako na nagsasalita ay nakikinig sa iyo, Panginoon. Ngayon din, Lord, idinadalangin ko ang mga taong makakarinig ng gospel sa araw pong ito, na ano man ang dinadala nila, na suliranin, mga pagsubok sa buhay, Panginoon, isang tabi muna, at hayaang ang Banal na Espiritu ang lumuko po sa amin upang maunawaan namin na ang iyong mga salita ang tugon sa aming mga hinaharap na pagsubok. Napakabuti mo, Panginoon. Marami pong salamat. Ang araw na ito ay masasabi po namin na isang malaking habag na nabubuhay kami ng habag mula sa iyo. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, pero maraming salamat sa buhay na ibinigay mo, Panginoong Hesus, upang kami makalapit sa ating Ama. Patuloy kang kumilos, Panginoon, ang iyong Banal na Espiritu ay ibaba mo po sa amin, ibaba mo po sa akin, sapagkat ikaw lamang ang nais kong maitaas sa Facebook Live na ito, ang mabigyan ng parangal, ang iyong salita, ang pagkain ng aming espiritu. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa patnubay ng iyong Banal na Espiritu. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Mga kapatid kong minamahal, ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sino ang pinakadakila? Nang sandaling iyo'y lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong,
Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata. Pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." Ang sinumang nagpapakababa, nagkaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito, dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama, sapagkat naparito ang anak ng tao upang iligtas ang nawawala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri kita, Panginoong Hesukristo. Amen. So, good morning po sa lahat na makakarinig ng Facebook Live ng Mabuting Balita. Salamat sa Diyos uli. Gising ako, gising ka, ibig sabihin, ito ay unang-unang blessing na tanggap natin sa Panginoon. Tapos nag-aalmusal ka pa ngayon ng salita ng Panginoon. Diba? What a great feeling. Alam naman natin na paggising natin sa umaga, anong hinahanap ng iba? Of course, kaping mainit, pandesal na mainit, something na mailalagay sa tiyan. Para nga naman to keep going physically. Siyempre, itong araw na ito tayo maraming gagawin. Ngayon po ay October 2, 2023. At Monday Gospel po yung ating pagninilayan. Kumbaga, ito yung ating spiritual na pagkain. Amen. Sabi nga seek first the kingdom of God. Unahin natin ang Diyos. Kasi alam niyo po, sa araw na ito, kung hindi natin bibigyan ng pagkain spiritual ang ating espiritu, ay madali po tayo matutukso at madadala po tayo sa pagkakasala. Pero kung daladala na natin sa umaga pa lang, sa araw na ito, ang mabuting balita, asahan natin na tayo'y gagabayan ng banal na espiritu sa bawat gagawin natin. Amen? So, alam niyo po, napakaganda ng mabuting balita. Amen? No? So, i-review natin uli, no? So, medyo lagyan natin ng konting summary. So, may senaryo na lumapit ang mga alagad sa Panginoong Hesus, no? Ugali naman ng mga alagad dyan, talagang laging lumalapit sa Panginoong Hesus. At kung minsan, nagtatanong. At alam niyo ba yung controversial na tanong nila sa mabuting balita? Ano yung tinanong nila sa Panginoong Hesus? Panginoong Hesus, diba? Sino ang pinakadakila? Kumbaga, parang masasabi na, pag nasa langit na ba, sino ba yung bida doon? Sino ba yung, di po ba? Kasi, maaaring nag-a-assume ang mga disipulo na, tiyak, pupunta kami sa langit. Kasi, tawag dito, disciple kami ni Kristo Siyempre, bawat disipulo, di ba, yung mga disipulo na yan, no? Sila Judas, sila San Pedro. Siyempre, maaring iniisip nila pagdating sa langit, ano kayang pwesto nila doon? Di po ba? Kaya, tinanong nila sa Panginoong Hesus kung sino ba yung pinakadakila pag nandun na sa kaharian ng Diyos. Sinagot ba sila kaagad ng Panginoon? Hindi. Diba? Usually, ang Panginoong Hesukristo, kapag may tinatanong sa Kanya, is either sagutin niya ng talinghaga, o meron siyang ikwento, o sagutin niya ng diretso, pero ito hindi mo na niya agad sinagot. Kundi nagbigay siya ng example. Di po ba? Tayong mga tao, minsan hindi makuha sa salita. Kailangan may example meron kang visual aid Para talagang sabi nga, to see is to believe. Amen? Para bang parang yung nag-aaral tayo na, itinuturo mo dun sa bata, eto yung mansanas. Hindi mo naman pwede sabihin sa bata na nag-uumpisa pa lang na malaman kung ano yung mansanas kung walang visual aid o walang picture. So parang ganito ang ginawa ng Panginoong Hesus. Kumuha siya ng bata.
isang bata at ipinakita yun sa harapan ng mga alagad para naman masagot yung kanilang tinatanong kung sino ang pinakadakila. Amen. So sa bandang huli na mensahe ng Panginoon, masasagot natin kung sino ba talaga ang pinakadakila. Amen. Alam nyo, bago ko magpatuloy, no, kasi since mga bata ang naging presentation ng Panginoong Jesus, tayo, ako, ikaw, minsan tayo naging bata, no? Mag-bring back memories nga tayo nung tayo yung mga bata. Diba ang sarap maging bata? Napakasarap. Ako, masasabi ko, masarap ang aking pagkabata. Na-enjoy ko yung aking pagkabata. Dahil, nung bata ako hindi pa naman uso yung ganyang social media. Naabutan ko pa yung telegrama, naabutan ko pa yung mga yung telepono na diikot, yung may party line, naabutan ko pa yung mga larong, di ba, mga text, Chinese garden, di ba, ang saya. Talagang mararamdaman mo talaga yung pagkabata mo na naalala ko pa noon pag-uwi ako ng bahay. Kababae kong tao pero dungis-dungis ko. Amoy araw ako. Di po ba? Wala akong iniisip. Basta ang alam ko, pag tinawag ako ng nanay ko, kakain na ako. Kakain na kami. Wala akong iniisip. Wala tayong iniisip na babayaran ng bills. Meralco, tubig. Wala talagang makaka-relate tayo sa buhay ng isang bata Di po ba? Talagang masasabi natin ibang-iba sa buhay natin kapag habang nagmamature tayo. Amen. Pero, etong sinabi o ipinakita ng Panginoong Hesus sa mga alagad na isang bata na iniharap sa kanila ay merong gustong ipakita ang Panginoong Hesus. At ano yun? Ito yun. Ayan. Sapagkat kaya bata ang ipinresent ni Jesus Christ sa kanyang mga disciple kasi ang mga batang ito ay may mga katangian na dapat nating tularan. Alam niyo po, ang pinag-uusapan natin dito na mensahe ng Panginoon is more of a spiritual message. Kasi alam niyo, no, whether we like it or not, totoo naman na marami sa atin na tumatanda lang sa edad pero hindi nagmamatured spiritually. Tama po ba? Tama. Saan ka naman nakakita? 45 years old na, 55 years old na, senior citizen na, hanggang ngayon may kagalit pa. Hindi ba? Nadadagdagan lang yung edad. Pero yung maturity, spiritually, wala. Kaya nga sabi ng Panginoon, kailangan tayong maging bata when it comes to characteristics. Una, nung mga bata tayo, ano ba yung experience natin? Hindi ba ugali natin maging dependent sa ating mga magulang? Amen? Kanino ba tayo unang natututo? Natututong maglakad, magsalita, di ba sa ating nanay? Nagiging dependent tayo sa mga unti-unti nilang ipinuturo sa atin. Yun? Kahit ngayon wala pa tayo masyadong isip, di ba? Yung close open, di ba? Yung mga gesture na yun, nagagaya natin, nagde-depend tayo doon sa nagtuturo sa atin. Sabi nga madaling turuan ng bata. At bilang mga bata, nagiging dependent tayo sa mga magulang natin. Yung bang tipong, hindi ba, nung bata tayo, pagtatawid si nanay, talagang kapit tuko tayo. Hindi tayo papakuha sa iba. Hindi tayo, hindi ba? Talagang very, tawag dito? Napaka-hero. Hero talaga, o bayani, ang ating mga magulang sa paningin nating mga bata. Amen? At kapag ikaw, na bata, ay dependent ka dun sa nagtuturo sa'yo, yung nakalakihan mo, tinuturuan ka ng magandang asal, sa kanya mo, sa mga magulang mo natutunan ng mga lahat ng bagay, anong nagiging bunga nun? Nung karakter na yun, yung pagiging dependent mo. Tiwala. Sobra ang tiwala natin sa ating mga magulang nung maliit tayo, hanggang sa lumalaki tayo.
Kapag sinabi ng magulang natin, oh, magpopo at opo ka sa matatanda, oh, wag mong kakainin yan, oh, wag kang pupunta dyan. Hindi natin kini-question. Opo lang, opo. Hindi ka mukha nung pagmalaki na, teenager na marunong nang sumagot sa magulang. Unlike nung pagka maliit pa lang talagang whatever na sinabi, pinaniniwalaan. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Kung gusto nating mapabilang na maging dakila sa kanyang kaharian, kailangan sa edad natin ngayon, dependent pa rin tayo sa Diyos. Sa Kanya pa rin tayo nagtitiwala no matter what, kahit anong mangyari. At ang hinihinging tiwala sa atin ng Diyos ay hindi 50%, hindi 60%, kundi 100%. Sapagkat kung ang magulang natin ay may limitasyon ang pagiging dependent natin sa kanila, kasi di ba time will come na kapag 18 ka na o nakatapos ka na ng pag-aaral, kailangan dependent ka na. Pero ang gusto ng Panginoon, yung pagiging dependent natin sa Kanya, ay hanggang sa huling hininga natin. Nakabaon sa ating isipan na sa kaharian ng Diyos, diba? Dumepende tayo sa Kanyang mga pangako. Ang pakikinig ng salita ng Diyos ay pagtitiwala, pagiging dependent na ang Kanyang mga sinasabi ay may kabuluhan, nagaganap, may magbabago. Hindi lang information ang Kanyang mabuting balita, ang Kanyang mga salita, kundi transformation. Dependent tayo sa Diyos. Wala tayong magagawa kung wala siya. Ganun dapat ang feeling natin. At ganun ang bata. Kaya dapat we have to be more spiritually na nag-grow. Amen. Kaya itanong natin sa sarili natin, sa isa bang karakter ng mga bata, tayo ba ay dependent ngayon sa Diyos? O tayo'y nagdududa? O tayo'y nangangatwiran na? Talaga naman, di ba? Madalas, kapag tayo'y tinutukso sa mga kasalanang alam ng dyablo, nagiging makatwiran na tayo. Di ba? Sa Diyos, sa Kanyang mga salita, sinasalungat na natin, nagiging alibughang anak na tayo. Nawawala na yung tiwala. Ayaw natin dumipende. Dumidepende na tayo sa gusto natin. Sa human will. Hindi na tayo dumidepende sa God's will. Kaya kung ganyan pa rin tayo hanggang ngayon, na sinabi na nga ng Panginoon na kapag ginawang ka ng masama, huwag mong gantihan ng masama. Pero ang nangyayari, di ba? Gantihan. So, nawawala yung tiwala natin sa Panginoon. Ano yun? Magta-trust lang tayo kay God kung nagiging pabor ang buhay natin, maganda. Paano kung may pagsubok, may trust pa rin ba? Kung may sakit ka ba ngayon, may trust pa rin ba? Dependent ka pa rin ba sa Kanya? Amen? So, yun po yung number 1 para masagot kung sino yung pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Kailangan tayo ay dependent sa Diyos ng 100% na tiwala sa Kanya. Pangalawa, ang mga bata, tayo, forgiving. Hindi tayo mapagtanim ng galit, ng sama ng loob. Diba? Meron bang bata na sabi niya, isusumpa kita, masama ang loob ko sa'yo, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Tayo naranasan natin mga bata na aaway tayo ng ating kalaro, pero maya-maya wala na, makikita mong maglalaro uli. Wala sa atin yung tanim ng galit, wala sa atin yung paghihiganti bilang bata, wala yun. Forgiving, mapagpatawad. At anong nagiging bunga kapag ang isang tao na nakakilala sa Diyos ay nagiging mapagpatawad? Humility. Mababa ang kalooban. Amen. At yan ang kulang sa atin. Yung pagiging humble. Napakahalaga niyan. Kasi napakahirap talaga na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sasabihin ba nila, sige, isa ka sa mga dakila. Kasi naging humble ka
nung ikaw ay nabubuhay. Meron bang papasok na mayabang, mapagmataas sa langit? Wala. Hindi po ba? Alam nyo, God is good. Actually, God is very good. And God is fair. Uulitin ko, God is fair. Ang Diyos ay pantay sa ating lahat. Pantay magbigay ng biyaya, pantay magbigay ng pagmamahal, pantay tayo binibigyan ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan. Bakit? Sabihin na natin na isa kang presidente, isa kang senador, isa kang artista, o ano man ang trabaho mo, no? Hindi naman yun ang tinitingnan ng Panginoon eh. Tinitingnan niya yung humility, kung paano mo ginagampanan ang pagiging doktor mo, teacher mo, preacher, o whatever na profession na meron ka. Sapagkat pantay niyang ibinibigay ang buhay na walang hanggan sa bawat isa, sa bawat makasalanan na nagbabalik loob sa Panginoon. Amen. Kaya, hindi talaga mabibili ng pera yung yung buhay na walang hanggan na yan, yung langit na yan eh. Amen. Kasi hindi naman tinitingnan ng Diyos kung ano yung katalinuhan mo, kung anong dami mong alam sa history, daming alam mo sa math, or whatever it is. Yung puso natin, humble heart natin, ang tinitingnan ng Panginoon. And remember this, always forgive. Kasi, lagi naman tayong pinapatawad ng Diyos. At yan naman ang dahilan kung bakit pinako ang Panginoon Jesus. Dahil, para tayo patawarin. Amen. Sabi nga ipaubaya natin sa Diyos ang paghihiganti, ang paghuhusga. Okay? Diyos lang may trabaho nun. Ang trabaho natin is to forgive, to humble our self in front of God. Amen. So, matatanong na natin sa sarili natin, naku, forgiving ba talaga ako? At this moment ba, napatawad ko na ba yung mga taong nagkamali sa akin? Dapat lang. Paano kung kunin na tayo ni Lord mamaya, tapos namatay ka ng punong-puno ka ng puot sa puso mo? Amen. So, yun ang isa sa mga ipinapakita ng Panginoon Jesus sa mga disipulo niya. Kailangan magpatawad kayo. Kailangan humble kayo. Hindi ba? Hindi porke mga disipulo kayo parang gusto niyo ng mga pwesto na doon sa taas Hindi ganun. Amen po. Kita naman natin kung gaano ka-humble ang Panginoong Jesus, di ba? Anak ng Diyos, pero nagpakababa, nagkatawang tao para sa atin. Perfect God na yan. Humble, forgiving ako naman. Di po ba? Talaga, idinidiin ng mabuting balita ang pagiging mature natin spiritually. Hindi parang bata na, alam mo yon, yung nagtatantrums. Nung iyak na iyak pag hindi nakuha yung gusto. Ganun tayo, ibang klaseng pagkabata natin Imbis na maging positive, nagiging negative. At pangatlo, yung obedience. Kung natatandaan nyo, kahapon lang, linggo, ano ba ang isa sa mga mensahe ng mabuting balita? Diba? Yung gospel kahapon, Sunday gospel, ay tungkol do sa dalawang anak, talinghaga ng dalawang anak na inutusan ng kanilang ama, na isa sumunod, yung isa hindi. Obedience. Ganon din ang gusto ng Diyos sa atin. Tayo ay masunurin. At ang pagsunod natin, dapat walang limitasyon. Pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi dapat binibigyan ng limitasyon dyan. Always say yes without complaining. Always say yes to God without yung nag-a-ask ka pa kay Lord, bakit ko yung gagawin, Lord? Bakit ko yung gagawin? Di ko yung kaya. Wala naman talaga tayong kaya kung hindi tayo magtitiwala at susunod sa Panginoon. At hindi naman tayo lugi Yung pagiging masunurin, nagbubunga yan ng pag-ibig. Love. Kung napansin nyo, di ba, naka-capital letter lahat ang word na love. Bakit? Napakahalaga ng pag-ibig na yan. Ang mga bata, makikita mo sa kanila ang totoong pag-ibig. Hindi sila plastic.
Pag sinabi nilang pangit, pangit. Pag sinabi nilang maganda, maganda. Hindi sinungaling ang bata, lalo na yung mga maliliit. They will say kung ano yung nakikita na from their heart. Amen? Yung pagsunod natin sa Panginoon, yan ang total package yan na sinusunod natin ng Panginoon dahil dyan sa love na yan, bunga ng love na yan. At yun ang isa sa mga karakter na gustong makita sa atin ng Panginoon upang mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. We cannot be dependent to God without love. We cannot forgive others without love. And we cannot obey God without love. Amen? Yung mga bunga na yan, di ba? Trust. Actually, ang love, nagsisimula muna yun sa pagtitiwala You cannot love naman someone na ganun-ganun na lang, di ba? Nag-develop yan sa trust. Kaya pumapasok dyan yung mga iba pang bunga. Humility. Kaya di ba? Dapat tayo magpatawad, umunawa, tumanggap sa ating kapwa. Amen. Napakabuti ng Diyos. Everyday tayong kumakain 3 times a day. Pero sana everyday din tayong may karoon ng interest na paalalahanan tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Kasi dito tayo titibay Ano ba naman itong katawang lupang to? Mamamatay lang naman to. Paano yung ating espiritu? Paano yung ating kaluluwa? Na mas mahalaga kaysa sa mga material na bagay. Amen? So, alam niyo po na si Kristo, ang gusto niyang binhi na itanim sa mabuting balita sa araw na ito, talagang karakter natin as a matured spiritually. Amen? Tulad ng sinabi nung una, na huwag nating hayaan na tumatanda tayo ng paurong. Dapat tayo ay tumatanda ng pasulong. Kaya napakaganda, no? Napakagaling talaga ng Panginoong Hesus, no? Talagang makikita mo sa Kanya talaga ang lahat ng karunungan na nagmula sa ating Ama. Ipinakita niya talaga yung bata. Kasi alam niya, bawat isa sa atin, naranasan nating maging bata. Kaya nga lang, syempre, habang lumalaki tayo, na-impluwensyahan tayo ng environment natin, na-impluwensyahan tayo ng mga natututunan natin sa eskwelahan, na, di ba? So, nag-iiba na yung ugali natin. Nag-iiba na. Nagiging malapit na tayo sa kasalanan. Hindi na tayo nagiging dependent sa God. Kumbaga, yung manuwil, ito gusto ko, Lord, wala kang pake, ito gusto ko. Diba? Unti-unti na tayo nawawala ng bunga ng trust, ng dependency natin sa Panginoon. Amen? Kaya kahit yung tatlo lang na yan, maano naman natin sa sarili natin kung meron ba akong nakuha dito kahit isa? Dependent ba talaga ako? Na kahit mangyari, magkasakit man ako, o magkasakit man tayo, may problema man sa pamilya, sa asawa, sa anak, hindi ka nawawalan ng naging dependent ng tiwala sa Diyos. Kapag ganyan tayo, wow, hindi ba? Medyo palipit na tayo sa pinto ng langit. Amen? Yung pangalawa, sumapol na ba sa atin? Sabi ko nga, kung hanggang ngayon may galit ka pa sa puso mo, hindi pa, kulang pa yung katangiang hinahanap sa atin ng Panginoong Hesus na ipinipresent niya sa mga disipulo niya na maging mapagpatawad. Humility is very important. Amen? Humility. Kasi, kailangan talaga tayo maging Christ-like. O kaya may check na ba yung pagiging obedient natin o yung pagiging masunurin natin sa Panginoon. Mahalaga yan. Lahat naman, no? Kahit ang pare, ba't sila na pare? Wala silang ginawa, walang pinukpok ng pinukpok sa ulo nila, kundi maging masunurin kayo, maging masunurin kayo. Hindi po ba? Kaya, yung Monday Gospel natin ngayon, ang ating mabuting balita ngayon, masasagot na natin sapagkat binigyan na tayo ng sagot ng Panginoon. So kapag tinanong sa inyo, sino ang pinakadakila? Alam na natin.
maging tulad tayo ng bata. Sapagkat minsan tayong naging bata. Kaya kung ano man yung edad natin ngayon, hindi ba, enjoy natin ang buhay. Yung parang bata. Although, ang pagkakaiba nga lang, hindi pala isip ng problema ang mga bata noon, tayo. Kasi nga, syempre, wala pa tayong mga responsibility. Pero ngayon, iba na. Iba na. Pero sabi nga, ang Diyos ay hindi nagbabago. Noon, ngayon, kahit sa mga darating pang panahon, ito pa rin ang hinahanap niya sa bawat isa sa atin. Hinahanap ng Diyos ang bawat isa sa atin, ang tatlong katangian na ito. Kasi isa lang ang mawala dito. Baka hindi tayo papasok sa langit. Amen. Ano tayo? Napakabuti ng Diyos. Nire-remind sa atin to. Kasi alam nyo pang kapag tayo nga diba ay nanonood ng mga news, social media o sa TV, diba? Nakikita natin ang mga pag-aaway ng mga tao, diba? Yung mga road rage na yan, galit-galit. Hindi po ba? Kasi nga malamang at malamang hindi nataniman ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na sa 24 hours na ibinigay sa atin ng Panginoon, kahit ito lang, kahit 30 minutes lang, magnilayan natin ng mabuting balita kasi ito ang magpapalakas sa atin na wala tayong maipagmamayabang sa Lord. Yung bang minsan kahit tama ka na, you will take time to tahimik muna at hayaan mong magnilay ka. Kasi di ba talaga, ang hirap magsalita pag galit ka. Diba? Nawawala yung pagiging edukado mo, nawawala yung kung ano man yung, diba? Kaya napakahalaga na natataniman tayo everyday ng gospel. Kaya siya nga pala, no, kung ako pala Sister Angie, no, isa po akong Katoliko, kaya nga po, in-encourage ko kayo na makinig sa mabuting balita through Facebook Live. Since lahat naman po tayo may Facebook, sa tulong po ng Diyos, ako po ay nagbibigay ng reflection Sunday to Saturday Gospel. Amen. So, kung ano po man yung maibigay ko, may share ko, para mapagnilayan din po natin, ito pala ngayon ang gusto ng Panginoong, kumbaga sa pagkain, i-digest sa ating puso. Itong lahat naman tayo gustong mapunta sa langit, di po ba? Sino ba namang hindi? Kaso, pinagagawa natin, di makalangit Amen. Alalahanin natin na ang mundo ngayon, no, ganito po yan Ang mundo po natin, no, napakabilis ng panahon. Parang kailan lang bata ako. Napakabilis ng panahon talaga. Sa totoo lang po. And Jesus will come anytime. So sana maabutan tayo ng Panginoon na may karakter o katangian ng isang bata upang mapabilang tayo sa makapasok sa langit. No? Wag na natin hangarin na pag nasa langit ako, gusto ko ako yung pinakadakila o may pwesto ko. Hindi yun Ang makasama ang Diyos sa langit, isa na yung 100% na reward na matatanggap natin. Pero kailangan natin to. Sa panahon natin, kailangan natin to. Lalo na, kung tayo ay lolo't lola na, ituro natin sa bata ang tama, ang salita ng Diyos. Para paglaki nila, alam nila. Di po ba yung mga pinagdaanan natin, huwag na nating hayaan, maranasan nila yon. Mga apo natin, mga anak natin, di po ba? Para alam natin na ipamulat natin sa kanila na ito ang mahalaga. Nabubuhay tayo dahil sa Diyos. Nabubuhay tayo dahil sa habag ng Diyos. So, kailangan sa Kanya ang ending natin sa buhay na walang gan. Amen? So, yun lang po paalala sa atin ng Diyos, sa akin, sa iyo na ito, yung tatlo na yan. Pagtrabahuan natin yan sa tulong ng Diyos. Lagi ko sinasabi sa tulong ng Diyos kasi kung tayo lang, depende lang tayo sa gusto natin, sa kakayanan natin, bikas tayo makasalanan Kaya kailangan tayo ay patuloy na lumalapit sa Panginoon. Yan, sapagkat yan naman talaga ang pinakamahalaga. Ang mundo ay pinaghaharian ni Satanas. Makinig kayo ayaw ni Satanas na nakakarinig ka ng mabuting balita. Hindi ba? Ayaw niya. Kasi mamumulat yung spiritual eyes mo Ang gusto ng Diyos, ibisi ka sa kung saan. Ibisi ka sa ganito, ibisi ka sa ganyan. Huwag mong isama ang salita ng Diyos sa bawat araw.
Minsan isipin natin na parang wala tayong utang na loob sa Diyos. Di tayo nakakapagdasal, di tayo nakakapagpasalamat sa bawat araw. Pero minsan mababalitaan na lang natin, patay na yung isang taong, kahapon ko lang ito nakasalubong patay na. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbalik loob. Amen? Kasi mahal tayo ng Diyos. Yung mga nauna sa atin, wala na tayong magagawa, nauna na sila So maging halimbawa na lang sila na eto, buhay tayo. Finifeed tayo ni Lord ng mensahe niya. Kaya dapat lamang at marapat lamang na wag nating alisin sa schedule natin ng Panginoon. Subukan nyo. Wala namang mawawala di ba? I don't think may mawawala. Nagiging corny lang siguro ang salita ng Panginoon sa pakikinig kung wala yung puso mo doon sa pinakikinggan mo. Hindi naman ako yung pinakikinggan niya Instrumento lang naman ako Kahit naman ako, humihingi ako ng habag sa Diyos, na i-guide niya ako. Kung ano yung sasabihin ko, kasi ako din, gusto ko rin sumunod sa kalooban niya. Amen? Kasi ang gusto ng Panginoon, yung ngayon, kung ano tayo ngayon. Amen? Huwag tayong paloko sa dyablo. Kasi, kawawa tayo. Di ba? Kawawa tayo. Sabi nga ng salita sa Biblia na kung ikaw yung tipo ng tao nakukontento ka lang na mabuhay sa bawat araw na gigising, kakain, magtatrabaho, magliliwaliw, tapos back to the top from the start. Ganun na naman kinabukasan, di ba? Nasaan ang Panginoon? Kaya ba? Kailangan natin ng relasyon sa Diyos. Kailangan natin makinig sa Kanya. Amen. Kasi kailangan natin, siya yung pinakamahalaga. Kaso minsan, kaya lang natin natatawag ang Diyos kung may problema tayo. O kung merong biglang lindol. O biglang sakuna, di ba? Kailangan ang Diyos, lagi tayo nakikinig sa Kanya. At salamat na lang at merong ganitong mga social media na kahit hindi ko kayo kakilala, hindi tayo nagkikita-kita, napagsasaluhan natin ang salita ng Panginoon. Alam naman natin, uso ang mga TikTok. Ang mga, ano pa ba yung mga yan? Diba? Yung mga TikTok, Facebook, YouTube, di ba? Madali na madali nang makinig. Kahit halimbawa ngayon, kaya natin, nag-almusal ka dyan, kahit nakinig ka lang. Kasi ang pananampalataya namin, nagsisimula sa pakikinig. Di po ba? Ang mahalaga, hindi nawawala ang salita ng Diyos sa puso natin. Alam nyo, matatanda na tayo sa edad. Pero when it comes spiritually, tayo ay para pang mga sanggol. Na sa pagsunod natin sa kasalanan, hindi natin alam, tayo'y bulag espiritual, mahuhulog na pala tayo sa bangin. Amen. Kaya patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Uli, sasagutin na natin ang tanong ng mabuting balita. Sino ang pinakadakila? So, ibalik natin Sinabi ng Panginoon. Okay. Ang tanong nga sa mabuting balita, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At ano ang sagot ng Panginoon? Tandaan ninyo ito Salita po ito ng Panginoon, hindi ko po ito salita Salita na Diyos sa bawat isa sa atin. Tandaan ninyo ito. Ibig sabihin, ilagay natin po sa ating mga isipan. Huwag po natin kakalimutan. No? Na kapag hindi kayo nagbago, so ang hinihingi ng Diyos sa atin, bukod sa karakter ng isang bata, ay magbago na tayo for the better. Magbalik loob na tayo sa Diyos. Hindi tayo nakapatawaran. At tumulad sa mga bata. Yan ang sagot ng Panginoon sa mga disipulo. Anong sabi niya? Kapag hindi pa rin anong banta? Anong warning? Ayan ang bunga. Hindi kayo mabibilang sa paghaharian ng Diyos. Alam niyo, mahirap magsisi sa huli. Mahirap yung pag nasa impyerno na tayo, saka natin sabihin, ano ba yan? Dumating na yung time na karinig ako ng salita ng Diyos, na-miss ko pa. Hindi ba? Tapos ngayon. Kasi pag nasa impyerno na tayo, wala na yung pagsisisi. Hindi natatanggapin ng Diyos yan.
ang pagbabalik loob natin sa Diyos ay hanggat buhay pa lang tayo. Pero pag nasa ano na tayo, wala na. Di po ba? Magsisigaw pa tayo. Di ba? Ang hirap nun. Napakahirap nun. Di po ba? Konting init nga lang dito sa mundo nagre-reklamo tayo. How much more pa kaya yung impyerno na walang katapusang dagat-dagat ang apoy? Okay? Ang sino mang nagpapakababa ng gayang bata, ng batang ito ang pinakadakila sa pinaghaharian ng Diyos. Nawa ang mabuting balita ay makapagbigay sa atin ng pagninilay na panahon na para tayo ay magbago ng karakter na kamukha ng bata. Alam nyo, pwede naman natin sabihin na ang gayahin natin ang Panginoong Yesus eh. Tama naman talaga, di ba? Pero ito basic eh. Sa bata muna tayo pinatutulad. Kasi ang Panginoon, kung tutularan natin ang Panginoon, talagang mabigat yan. Di po ba, ang Panginoon, binigay niya ang buhay niya kahit di siya makasalanan. Ang Panginoon, di ba, marami siyang sakripisyo binigay. Pero ito, basic. Bata, ugali. Amen. So, yun po. Maraming pong salamat sa pakikinig nyo sa mabuting balita. At inanyayahan ko po kayo na everyday na makiisa na maganda kasi rin na nakakarinig ng live, no? Live ang banal na espiritu. O kung hindi naman po kayo makarinig, pwede niyo namang balikan kasi nare-replay naman po yan sa Facebook ko eh, no? Or kung gusto niyo pong mapakinggan yung mga nakaraan na gospel, punta po kayo sa YouTube channel ko. Type nyo lang po yung Angelica Dorde. Nandun na po lahat yung Everyday Gospel. Actually, itong Word of God ito ay nagsimula po noong August 5, 2019. And sa awa ng Diyos, nagpapatuloy pa rin no, sa kabila ng mga pagsubok. Amen? So, ang mahalaga, wag nating kakalimutan na lagi tayong may natatanggap. Wag po tayong makontento na tuwing Sunday lamang nakakarinig ng mabuting balita. Kailangan everyday. Tandaan natin, ang sabi ng Panginoong Yesus, di lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahinto sa tukso, ihadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. So, yung oras ko po, sa ngayon wala pa akong fixed na oras kasi kamukha ngayon napakaaga kong mag-Facebook live ng gospel kasi marami po akong lalakarin ngayong araw na ito. But anyway, anytime naman po nagpe-Facebook live ako. So, kung abangan nyo na lang yung sa timeline ko, lalo na kung friends ko naman kayo sa FB. Amen. So, nandiyan naman yan eh. Ang mahalaga lang is meron tayong pagninilay. Amen. So, maraming pong salamat. Good morning po sa iyo, Brother Jerry, Sister Delia, Brother Joel, Brother Maria. Maraming pong salamat. Ang lahat ng papasalamat at pagpupuri ay tanging sa ating Diyos lamang na buhay. Amen. To God be the glory.